Matapos ang matagumpay nilang laban kontra Hong Kong nitong Huwebes, pursigido ang Gilas Pilipinas na magwagi kontra Chinese Taipei sa kanilang tapatan para sa FIBA Asia Cup qualifiers ngayong gabi. Live mula sa PhilSports Arena sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty, ano nang latest dyan? Nikki, coming from a 30-point demolition kontra Hong Kong noong Huwebes, target ngayon ng Gilas Pilipinas na maulit-ulit ang kanilang performance sa ating home court dito sa PhilSports Arena kontra Chinese Taipei. Alas 7:30 pa lang, nakapila na mga Pinoy basketball fans sa labas ng PhilSports Arena dito sa Pasig. Excited silang mapanood live ang ating national squad. Tiwala rin ang fans na ang 4-year cycle squad ni Coach Tim Cone ang makakabawi ulit ng titulo bilang powerhouse team sa Asia. Focus ngayon ang Gilas na ma-sweep ang unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Naipanalo ng Gilas Pilipinas ang huling 4 sa 6 na tapatan nila kontra Chinese Taipei. Ang huling 2 panalo ay nagmula sa first round ng 2019 World Cup qualifiers kung saan napaluhod nila ang Chinese Taipei sa score ng 93-71. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw magpapakumpiyansa ang Gilas. Sasandalan din nila ang home court advantage. Target ng koponan na magtapos sa top 2 ng Group B kung saan kasama nila ang New Zealand, Hong Kong at Chinese Taipei. Ang susunod na qualifying windows ay magaganap sa November at sa February ng 2025. Ang top 2 teams per group ang aabante sa final round sa Saudi Arabia sa 2025. Jess, Nikki, nakikita mo naman sa likod ko, parami na ang mga Pinoy basketball fans dito sa PhilSports Arena. Samantala, binigyan din ng mataas na grado ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa kanilang pag-host ng FIBA Asia Qualifiers. Ayon sa FIBA International Jet Delegate na si John Reardon, pang-international standards daw ang PhilSports Arena para sa laban ngayong gabi. O di ba nakaka-proud talaga yon. Jess, Nikki. Maraming salamat, Marty Bautista. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.